Good morning po. Pakishare na lang po yung video po natin. Salamat po. Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. He's a shield around my heavy head. I don't have to fear it. In the hollow of His hand, I find the strength to stand. Protected by love, I don't have to understand. There's a boundary in my kindness, a limit to the giver's space. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa pagpapalito ito. We are so blessed, Lord. Sa gagawin mo, Panginoon Diyos, for 2 hours, Lord, po rin pagpapasalamat sa iyo. Alam po namin, Panginoon, ito po ay special na gagawin every Sunday, Lord God. Patuloy po namin iyakanin siya sa aming kalagina. Patuloy lamang po kami pinili, Panginoon Diyos, ng tawad sa lahat ng nakawin po namin. Sa ako, nung kanina, meron kami resulta sa ating ginawa. May termutulog sa iyo, Lord God, sa ito ay surrender niya lang ang ito po sa tuloy na muna sa gagawin po namin. Give us clean hands and pure heart, Lord God. Patuloy, Panginoon, tinataas po namin ang gawain po dito kasama ng mga church at mga online. We pray, Lord God, for the outpouring of Holy Ghost and the Holy Spirit na patuloy na magpunod sa bawat sa namin. Sa lahat ng tatay sa unahan, maging sa mga makikinig, Lord God, sa church, sa online, ito po ang siyang panguna sa lahat ng aming gagawin. Salamat po muli, Panginoon Diyos, dahil din po namin na ikabayan mo po ang aming kapagsalita. Punay din po siya, Panginoon Diyos, ng iyong karunungan. Tuloy po sa Lord God ng lakas ng loob na patuloy sa ipangalan ang salita mo, Diyos. At ito po sa reward sa pangalan ng mga ibalita. Muli maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat ng dadalo, Panginoon Diyos, sa lahat ng makikinig sa online. I pray and I declare na ito po, Panginoon, ang kapagpahala sa lahat ng effort na gagawin ko ng bawat isa. Muli, Panginoon, sa ilaman po ang lahat ng puwi at salamat po namin. Gabayan po kami sa araw po na ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan po, sige po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain sa oras po na ito. Kaya po tayo po ay mag-ready na, ihanda po natin ang ating pong puso, ihanda po natin ang ating pong mga isipan, ng ating pong mga sarili, at tayo po ay sama-sama na magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. At sa oras po na ito, tayo pong lahat ay tumayo, maging sa ating pong online, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aawit para sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay magpasalamat, patuloy na ialay po natin ang ating pong oras, ialay po natin ang ating pong mga puso para sa ating Panginoong Diyos.
Ayan po, sige po tayo po lahat ay patuloy na umawit sa ating pong Panginoong Diyos. Na sa paggising pa lang natin sa umaga, patuloy na nararanasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kabutihan niya ay patuloy na nangunguna sa ating pong mga buhay, kaya nararapat lamang na siya ay ating papurihan. Hallelujah, Lord God. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Minsan pa tayo umawit sa ating Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Palagi kong nararanasan, lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
Diyos, patuloy na papupurihan, pasasalamatan, at dadakilain po namin ang iyong pangalan. Salamat, Lord God, sa iyong wagas na pag-ibig, na palaging sariwa sa bawat araw at sa bawat umaga. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord God, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang pinagmumulan ng aming pong kalakasan. Ikaw, Lord God, ang pinagmumulan ng aming pong kagalakan, ng aming pong kapayapaan, ng karunungan at katalinuhan, Lord God, ng proteksyon at pag-iingat mo sa aming pong mga buhay, maging yung kagalingan, Lord God, sa aming pong pisikal na katawan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang siyang gumagawa ng mabubuting bagay at kamanghamanghang bagay sa aming pong mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, hindi mo po kami iniiwanan at hindi mo po kami, Lord God, pinababayaan sa kabila, Lord God, ng mga pinagdaraanan ng bawat isa, ng mga problema, pagsubok, Panginoon. Tunay, Lord God, na Ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Tapat ka, Lord God, sa iyong mga pangako, sa iyong mga anak. At kami, Lord God, ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito. Nagpapakumbaba, Lord God, sa iyong harapan at humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkakasala na aming pong naisip, aming pong nasabi o nagawa, Lord God, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoong Diyos. Patuloy na ang aming po mga puso, Lord God, ay iyong siya sa atin. Patuloy, Lord God, na kami po iyong basagin, baguhin, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, sa umaga pong ito. Ikaw lamang po ang siyang maluwalhati sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord God, na wala kaming ibang gagawin, kundi pasalamatan ka, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ideklara kung gaano ka kabuti sa amin po mga buhay. At sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay nananampalataya. Kami po ay naniniwala, Lord God, na ang pag-asa ay patuloy po namin mararanasan. Ang iyong presensya, Lord God, ay patuloy po namin mararanasan. Lord, dalangin po namin, patuloy, Lord God, na kami ay iyong katagpuin sa oras po na ito, Panginoon. Maranasan po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu at patuloy, Lord God, na samahan mo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Patuloy na busugin mo po kami, Panginoong Diyos, na yung mga salita, mga aral, Lord God, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang aming pong papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayo po lahat ay sumigaw at magsabi na malakas na Amen! Kaya patuloy po nating awitan, pasalamatan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa oras po na ito, ibigay po natin ang ating pong lakas, ang ating pong awit sa pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami, Panginoong Diyos, ay pinili mo at inalagaan mo. Kaya sa oras po na ito, Lord God, patuloy lamang po kaming aawit ng buong puso. Kung aking mamasan ang kaluwakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan pa kung aking mamasdan, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung anong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nung katulad mo. Salamat, oh Diyos, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, meron akong malalapitan. Kung Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa ako may pagsubok man. Kung may pagsubok man o kagipitan, meron akong malalapitan. Kung Jesus, ikaw ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nung katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy natin pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. For the last time, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Ayan po, bago po tayo umawit muli, sabi po sa aklat ng Biblia sa Deuteronomy 31 verse 6, magpalakas ka at magpakatapang, huwag kang matakot o masindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Amen po ba? Kaya sa lahat ng may mga pinagdaraanan ngayon, tayo ay ngayon pa lang magpasalamat na tayo dahil may ginagawa ang Diyos. Kumikilos siya sa buhay natin sapagkat ang Diyos natin ay tapat kailanman. Hindi tayo papabayaan, aniiwanan man lang. Hallelujah, Lord God. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya at habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Salamat po, Panginoon. Pinaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat
ako ay iligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa. Pwede ba natin isipin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Kung gaano naging tapat ang Diyos sa atin. Bagmat hindi karapat-dapat, pero tayo ay pinili niyang ibigin, patawarin. Ako ay ligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, Kailan pa man, minsan pa, biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. pupurihin ang pangalan mo, Jesus. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Lord, maraming salamat po na Ikaw ang Diyos na tapat kailanman, na kami ay hindi iwanan ni pababayaan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa salita mo, Lord, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Lord God, na kailanman ay hindi nagbago, hindi nagmamaliw. Maraming salamat po sapagkat ang salita mo ay patuloy na amin nararanasan, Panginoon. Bagamat kami ay may mga pagsubok, may mga pinagdaraanan, Panginoon. Salamat, kami ay lumalakas dahil sa salita mo, Panginoon. Ang gulo man, no, Lord, ng mundo, nahihirapan man kami araw-araw, pero kami ay patuloy na lalalim sa iyong salita. Sapagkat sa aming paglalim sa iyong salita, Lord, ito ay nagdudulot sa amin ng kalakasan, ng pag-asa, Panginoon, na may pagbabago ang gagawin sa aming mga buhay, Lord God. Kaya, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord God, ay pahalagahan namin. At marapat lamang, Lord God, na ikaw ay bigyan ng kapurihan. O Father God, Jesus, and Holy Spirit, maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuring pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay sumigaw po ng Jesus reigns. In 1, 2, 3. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Sige po, tayo pong lahat ay magbatian at tayo ay magkamayan po. Good morning! Good morning!
Mula sa maliit na binhi, kami ay iyong pinalago sa aming puso. Naranasan namin dakilang pag-ibig mo. Yan, muli po isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayan. Kamusta po tayong lahat? Bagamat mainit po sobra ang ating pong panahon ngayon. Grabe po yung init, pero ayan, maging maayos po yung ating pong pakiramdam. Kung kayo po ay nauuhaw, meron po tayong malamig na tubig sa likod para hindi po kayo ma-dehydrate. Ayan. Para refresh naman po yung pakiramdam natin dahil sobrang init ng panahon po natin ngayon. At ngayon po, bago po tayong lahat ay dumako sa ating po mga announcement, tayo po ay magbibigay ng ating pong pagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan, sige po, sino po ang gusto at nais na magpasalamat sa ating pong Panginoon? Ayan, sige po. Ayan po, good morning po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw-araw na kalakasan at pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. At salamat sa Panginoon nung last May 15 po, ayun, tapos na po yung graduation ni Jessica. Salamat sa Diyos sa provision niya, sa kakalob niya ng katalinuhan at wisdom sa kanyang pag-aaral. Ayun, salamat sa Diyos sa 4 na taon na pagsisikap. Ayun, natapos din. Sabi nga nila pagka di ba? Ano ba yun? Yung haba-haba man ng panahon pero mayroon pa ring sa dulo may magandang mangyayari. Ayan. At salamat din kahapon kasi birthday po yung aking panganay. Siya po ay 21 years old na. Nag-birthday siya kahapon. Tapos isinabay po yung 27 pala. Sorry. 27. Ayun. Sorry po. na 27 years old na po siya kahapon. Sinabay po yung kanilang gender reveal ng kanilang magiging baby ni Sheng. Salamat sa Lord kasi siya po rin po yung patuloy nga nag-iingat kay Sheng sa kanyang pagbubuntis. Marami mang pagsubok din na pinagdaanan niya pero si Lord pa rin yung mabuti sa kanilang buhay kasi hindi po niya pinapabayaan sila nga. Kagaya yung lagi kong dinadasal nga ingatan po si Sheng sa kanyang pagbubuntis, hindi naman po hindi madali po yung kanyang pinagdaraanan sa kanyang pagbubuntis, marami pong pagsubok. Pero si Lord pa rin yung patuloy na magbibigay sa kanyang ng kalakasan hanggang sa kanyang panganganak. Ayun, salamat po kasi siya po ay baby girl ang aming apo yan. Salamat nasasabik na rin kaming makita siya pero darating yung panahon na yun. Salamat sa Diyos at salamat din ngayong araw na to sa kapatid ko rin ngayon, mag-birthday din ng kanyang pinagdiriwang din yung kanyang birthday ngayong araw na to. Bagamat hindi ko siya kasama pero pinapabot ko po yung pagbati ko sa kanya kanina pang maaga na nag-post na ako yun, happy birthday. Dalangin ko lang din sa aking kapatid na lahat ng mga ginagawa niya ay bigyan pa ni Lord ng kabuluhan, yung mga blessing na hindi, kasi mahirap po talaga yung yung buhay sa bukid kasi parang sugal nga po.
maraming pagsubok din na pinagdaraanan nila. Ang laki-laki ng gastos ng pagbubukid, pero hindi po siya ganun kaano yung harvest nila kasi nandyan yung bagyo, nandyan yung tag-araw, natutuyot. Tapos, marami ring yung mga gastusin sa mga abono ang mahal-mahal, pero pag mag-harvest sila, parang gusto na lang yung mga mamimili na binababaan na lang po nila yung presyo, kaya hindi po sila nakakaahon sa gastusan din nila sa Kaya naaawa din ako dun sa aking kapatid kasi marami rin po siyang gustong gawin sa buhay niya, pero hindi niya nagagawa. Kagaya na lang po yung naghangad siya na makakuha siya ng traktor para po sa bukid, pero sa kasamaang palad po hindi po niya natuloy na nahulugan, kaya hinatak din po siya. Pero alam ko si Lord po yung patuloy na magpo-provide yung kanyang pangangailangan, bagamat nakakaranas siya ng mga pagsubok ngayon, pero alam ko na malalagpasan din po niya yon. Gagaya din sa tatay ko at sa nanay ko, matanda na po sila, pero still pa rin gumagawa pa rin po sila sa bukid, pero alam ko na si Lord pa rin yung patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan sa lahat nilang mga ginagawa. Yun lamang po, at maraming salamat po sa kabutihan ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin at sa pag-iingat niya. Yun lang. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Ayun nga, lagi lang natin remind yung sarili natin, bagamat marami tayong pinagdaraan ng pagsubok. Kagaya ng panahon, di ba? Lilipas din po yan. Hindi naman po yan magtatagal. Hindi yan panghabang buhay yung problema natin. Amen? At kung meron man tayong problema pinagdaraanan, tapat pa rin naman ng Diyos na kumikilos at gumagabay sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Sino pa po ang gusto magpasalamat sa ating pong Panginoon? Morning po sa ating lahat, maging sa online. Maraming salamat din po. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord dahil yung sa araw-araw na pagsubok. Thank you kay Lord dahil sobrang hirap ng buhay namin. Kaya, di ba yung kahapon birthday ni Lowe, kaya maraming salamat po sa pag-invite sa akin sa birthday. Kahit kabila ako nakarating doon sa Muson. Saka, gusto ko rin mag-thank you kay Lord sa buhay ko, sa kalusugan ko, kasi minsan marami kong pagsubok dahil lumarating sa buhay ko. Tapos, yun nga, nakaraos din kami. Tapos, ito nga, gusto ko rin mag-thank you sa mga anak ko. Congrats. Yun lang po. Amen. Bakit nang iiyakan dito, guys? It's supposed to be a happy day. Ayan, amen. Amen. Sino pa pong gusto magpasalamat dyan? Hindi, masaya naman ako. Nakawit ako kaya. Hindi, nagpapasalamat ako kay Lord na siguro hindi ako nagpapasalamat dahil may mga magagandang nangyayari sa amin. I mean, nagpapasalamat ako syempre kay Lord. Nasa dami ng pagsubok. Sobrang dami ngayon. Hindi pa rin kami pinapabayaan ng Diyos. Alam nyo, tas parang medyo na-stress kasi ako sa work. Kasi parang, kota na sana ako. So, meron akong client na, so alam niyo yun, ano na lang siya i-deliver na lang yung item. So, yun, worth 1 million yun. So, parang ang sakit sa akin na, ang hirap ko kasi, ang kota ko kasi, di ba, 5M na ako, tas biglang, nagpasalamat na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kasi kailangan ko yung pera na yun. Kasi nagulat ako, nag-cancel yung client ko.
Sabi ko kay Lord, kailangan ko, Lord, dahil, ayun nga, bagamat hindi ko naman, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nagbibigay ng encouragement yung mga pasasalamat niyo. Halimbawa, yan, may baby girl, may ganyan. Yung ganong pasasalamat, na nagpapasalamat ako kay Lord dahil bagamat hindi okay yung nangyayari sa akin, salamat sa Lord dahil yung mga prayers ko na iba, kunwari sa pamilya ng Love of Jesus, syempre pamilya na rin namin kayo, na nagbibigay sa akin ng pag-asa na kung dininig ng Lord yung prayer nyo, alam ko na hindi man na-grant yung nangyayari sa akin, alam ko na may gagawin na higit ang Lord. At yun nga, nung umiyak ako kay Pastor, sabi ko, bakit? Bakit? Parang nahihirapan na talaga ako. Parang hindi ko talaga kaya ngayon. Pero sabi ni Pastor, huwag kang mag-alala, hindi naman tayo papabayaan ng Lord. Proven and tested na yan. And nung tinignan ko talaga yung yung buhay namin dati ni Pastor na sobrang layo na at never kaming iniwan talaga ng Lord. And naniniwala ako na hindi ko man nakuha yun. Alam ko na may better plan si Lord. And ayun nga, dalangin ko na actually nilalaban ko pa rin siya. Tapos parang ang kulang ko na lang is 4,000. Pero ang labanan nun, yung delivery. Dalangin ko, samahan niyo ako sa pagpipray na ipag-pray nyo na yung mga client ko na yon is mag-pick up para wala na talaga akong problema. Kaya rin ako nag-thank you. Gusto kong hingin sa inyo yung prayer na talagang makakusa talaga ako kasi kailangan ko. Ngayon lang. Thank you, my Lord. Yan, sabi nga, hindi pa tapos si Lord sa buhay po natin. Meron pa siyang gagawin na plot twist. Excited na ba kayo sa plot twist? Ayan, di ba? Huwag tayong mangamba, si Lord ang bahala sa atin. Patuloy natin siyang pagkatiwalaan sa mga problema, bigatin na pinagdaraanan natin. Konting push na lang si Lord yung gagawa niya. Amen? May gusto ba po akong pasalamat kay Lord? Yan, sige po. Good morning po sa lahat. Hindi ako iyak at maraming problema. Siyempre, di naman maiwasan hindi ka umiyak. Good morning sa online. Sa mga magaganda, kay Mami Diyos, kay Pastor, kay Pastor Louie. Ako nagpapasalamat kay Lord. Parang ganun din nangyari sa akin. Kasi may nag-down din sa bahay namin. Asahan ko pang bayad ng kuryente, about 4,000. Kaso ang nangyari din, kinuha ng kapatid ko, kaya nadismaya din ako. Kulang pa yung pambayad ng 4,000. Pero alam ko naman si Lord yung lahat nagpo-provide ng pangangailangan natin. Kasi hindi nga naman, sabi mo, hindi tayo pababayaan ni Lord sa lahat ng laban na binibigay niya sa atin. Proven, tested na natin yan. Kasi dami ko na rin laban na nagtagumpay. Ang dami-dami na. Hindi ko na nga mabilang. Pero hanggang ngayon, lumalaban pa rin tayo sa pagsubok na pinagdadaanan natin. Nagpapasalamat ako kay Lord sa protection niya, sa kalusugan ko, sa protection niya sa mga anak ko. Yung anak ko, thank you sa buhay ni Christian kasi, di ba, nag-birthday siya noong nakaraan. Nag-birthday siya. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay na binigay niya sa anak ko na yung buhay niya, sabi ko nga kay Lord, hindi man ako nagtagumpay, pero may isa akong anak na nagtagumpay sa buhay. Papasalamat ako sa kanya dahil siyempre, pag may isa kang anak nagtagumpay, ibig sabihin, may malalapit ang kahit pa paano, di ba? Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Nagiging maayos naman yung buhay ng mga anak ko ngayon. Sabi ko nga, si Lord yung laging takbuhan natin, walang iba. Sa Kanya nang tayong kakapit. Sa laging araw-araw ng ating buhay, hindi niya tayo pinababayaan kahit kailan. Laban lang po lagi. Andiyan lang po si Lord sa buhay natin. Huwag lang tayong makakalimot sa Kanya. Yun lang po, maraming salamat.
Ayan, may gusto pa po magpasalamat. Kung wala na po, ayan, binabati rin po natin yung mga nag-celebrate ng kanila pong kaarawan nitong May. Ayan, happy birthday po kay Zane, nag-celebrate nung May 19 ng kanyang 7 years old. Kay Kuya Christian ng May 18. Kanya pong birthday. And aside from birthday, mga nag-celebrate din po ng wedding anniversary kay Ate Aileen, Kuya Christian, kay Mama at kay Papa, at ang mag-celebrate sa 26, si Pastor Kiko, at bakit parang lahat ng mga couples dito ay Mayo? Yung totoo, nag-usap-usap kayo, no? My forever. Ayan, sige po. Happy birthday po. At nawa po sa mga nagda-celebration ay na-celebrate po ninyo or mag-celebrate pa lang po kayo. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pong pagbibigay. At tinatawagan po natin si Pastor Kiko para sa ating pong tithes and offering. Sige po, before we give, no, mamaya na po. Okay lang, okay na po yung mga excited. Ang ganda, pakinggan muna po natin itong Sabi po ng Bible sa Psalm 112 verse 5, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. No, sabi po, mabuting bagay ang maibibigay at mararanasan po lahat po ng generous at nagpapautang. Okay? Hindi lang po ito about giving sa church, kundi nagiging generous sa iba o nagpapahiram o nagbibigay sa iba. And sa kabilang banda, hindi mabubuting bagay o walang blessing sa lahat ng madamot, sa lahat ng ayaw magbigay sa gawain ng Diyos at maging sa ibang tao. Sabi nga, tried and tested and trusted na po. If we give, talagang yung blessing ng Lord nag-overflow. Kapag hindi ho tayo open-handed, yung blessing ng Lord ay very tight din po sa atin. Kaya minsan, yung ating pong tithes, nagiging tight. Na hindi natin maibigay. Hindi naman problema yung kung ano po yung meron ho tayo. Hindi naman perang problema. Ang problema po sa atin, puso. May pera naman ho tayong lahat, tama ba? Kaya huwag nyo nasasabihin po na wala ho tayong pera. Minarinig akong gano'n wala kaming pera Nangyayari, wala ho talaga tayong pera. Meron tayong pera. Ang problema, hindi ho tayo nagiging generous kapag maliit na yung pera ho natin. At ang nakakalungkot, may malalaking pera po sa atin, ang damot-damot pa rin sa Panginoon. Hello! Way back 20... magkamali ako May 26, 2018. Advance happy anniversary, man. Kami po ay natoro tayo. 18, 19, 20, 8 years na po. 8 years na po. No, 8 years na po kami na married at kahit kailan, katulad ng inawit po kanina, kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos. Alam niyo po ba, nung kami po ay kinasal, wala po kaming trabaho parehas ni Joyce. Kailan lang siya nagkatrabaho 4 years ago, tama ba? O 5. And yung journey po namin bago kami kasal, talagang meron kaming doubt. Provide ba ni Lord yung pangkasal na meron mo? O kailangan po namin sa darating na kasal po namin. At alam niyo po ba, nung kami po ay kinasal, because ang inyo pong pastor, ako po ay living by faith. Hindi po tayo living by faith na, Lord, ibuhos ko yung blessing, tapos wala akong ginagawa. Meron po akong mga support pa po noon na malalaki. So, inipon ko lang ho yun. May natabi po ako bago kami ikasal ng May. And then, sa totoo lang, kulang po yun. Kulang po. No, habang kinakasal kami, kulang talaga. Ngayon, yung mga ninong-ninang nag-bless po sa amin. Nakalikom po kami mga about 55,000. Ano ko lang po estimate na yun palang naalala ko nung binilang po na 55,000. Tapos, nung binalang ko yung pera ko po, kulang pa rin. Diba?
Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon, yung mga konting kulang, si Lord ang nag-provide at lahat ng gastos, si Lord po nag-provide. Amen? At wala po ako maipagmamalaki na may trabaho ako, si Joyce may trabaho, may business kami noon. Pero ang alam ko lang po, kapag tapat ka na mag-bless, especially sa Panginoon, si Lord po ang mag-bless sa bawat sa po sa atin. Amen? And yung ibang mga kwento pa po, yung about pinanganak, si Lord pa rin po nag-provide. Yung panggatas niya, si Lord pa rin. No? And until now, si Lord pa rin po nagpo-provide. At hindi nagkulang ang ating pong Panginoon. Amen? At sa oras po na ito, pwede po ba ilagay po natin ang may ngiti yung ating po mga tithes and offering? Ano po? Sabi nga, habang nilalagay niyo po, ilagay niyo na po. No? Sigurado po ako, naniniwala ako, pagbilang po ng mga treasurer po natin, medyo nasa 5,000 po yata ito, 10,000 na po. Kasi mga bandang ano lang po tayo no? Hindi maabot doon Pero ngayon, talagang ibubuhos ng Diyos yung blessing sa ating pong tithes and offering. Sabi nga po wait lang ko Yan, sabi po ni Mother Teresa, nung nabasa ko lang ako kanina, rito sa internet, ang mga taong pinagpapala ng Diyos ay yung mga taong bukas palad na magbigay. Yung talagang walang dalawang isip at pusa nagbibigay. At tandaan po natin, kapag binless tayo ng Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na i-hold po natin sa kamay. Bibigyan tayo ng Diyos para i-share natin sa iba. And like what I said, we are blessed to be a blessing. Not only to the other people, but also to our church. Lord, maraming salamat po sa lahat po na nagbigay, nagkaloob. Alam mo po yung puso po namin that one day, Lord God, ito pong mga tithes and offering po namin, hindi lang po pambayad ng Miranco o pambayad ng ibang mga kailangan po sa church. Gusto po namin, Panginoong Diyos, ito pong kaperahan po na ito, one day ay maibigay rin po, Panginoong Diyos, sa mga leaders po namin na tapat na patuloy na naglilingkod sa iyo. Magkaroon din po sila ng compensation, Lord God, ng love gift. And at the same time, i-extend po namin sa LOJ family, Panginoong Diyos. Kung sino yung may sakit, Lord, hindi na mangungutang yung ka-churchmate po namin, kundi yung church na po magbe-bless, Lord God, sa pambili ng gamot. Lord, I pray, patuloy mong i-pour out not only the blessings, Lord God. Ito po yung aking panalangin. I-pour out mo po yung puso na generous na talagang magbibigay ng faithfully ng tithes and offering para po sa inyo. Nang sa ganun, Panginoong Diyos, ang pagpapala ay aapaw sa church po na ito. Lord, ang dalangin ko rin po, hindi mo lang palakihin, Panginoong Diyos, yung aming pong income, yung blessing sa amin. Kundi, Lord, dalangin po namin, lumaki rin po yung aming tithes para po sa iyo, yung aming offering para po sa iyo. Salamat po muli, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa nagbigay, sa mga hindi nagkaloob, Panginoong Diyos, tuloy mo silang kausapin. Maluwalhati ka sa aming pagkakaloob at ang masaganang pagpapala ay maranasan ng bawat isa ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, and everybody shout, Amen and Amen. Palakpakan natin ng Lord. Ayan po, maraming salamat po sa mga umabol. Sa mga nasa online, salamat po sa inyo pong pag-join. Meron tayo kaninang 4 na nanonood. At maraming salamat. Sa may mga, sino po may cellphone po dyan? Ayan. Kung meron po kayong cellphone at meron kayong load, please naman po, ikalat po natin yung video. Nasa Lawag Keys, Valenzuela. So, hindi lang po ang inyong lingkod. No, yung iba pong nag-share po sa atin. Kung meron kayong Facebook, i-share po natin. So, gamitin natin yung ating platform to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Okay? At ngayon, tawagin na po yung ating pong speaker. No? Siya po ay hindi na po bago. Pero po siya ay patuloy na ginagamit ng Lord sa loob ng company at the same time sa kanyang family as well. No, na meron po silang fellowship
At salamat din po sa commitment ng ating pong kapatid sa Panginoon that he gave his life para po ma-bless din po ang bawat isa po sa atin at siya po ang maghahatid ng good news. Gusto niyo ba ng good news? Kung gusto natin, palakpakan natin ng Lord sa buhay po ni Brother Louie Reyes. Sige po, palakpakan ko tayo sa Panginoon. Maraming pong salamat, Pastor Kiko, at sa lahat po na nasa loob ng ating bahay-sambahan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Malakas na palakpak! Yun, yung dumadagundong na palakpak, no? Alam niyo po, sabihin niyo sa katabi niyo, you are blessed. Blessed, yan, no? Habang nakikinig ako sa lahat ng mga pasasalamat niyo kanina, sabi ko, parang yung pasasalamat nila, maliliit lang. No? Tapos yung mga pinagdadaanan nyo, parang maliliit lang yan sa mga pinagdaanan ng ibang tao. Tama ba? Diba? Lalo na sa buhay pamilya, mahirap. Diba? Ate Tess, diba? Mahirap magpalaki na ng anak nyo po. 5 lalaki. Akalain mo yun, isang basketball team. No? Bago po tayo manalangin, gusto ko pong ihatid sa inyo isang kwento, no? Napapanahon kasi yung kwento dahil pakiurong po kasi gusto ko pong maglakad dahil masakit yung pa ako. Sabi ko kay Pastor Kiko, pray for me. Kasi hindi ko alam kung gout to o rayuma eh. Anyway, gout nga siguro. No? So, dahil sa panahon ngayon, daming graduation, di ba? Si Jessica, di ba? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Jessica. Biro mo yan, no? Sabi pa ni Jessica kanina, magpapa-burger siya eh. Pag unang sahod daw pa nagkatrabaho na ng maayos. Okay. So, may mag-ama, no? Sabi nung tatay, minomotivate ni anak niya. Sabi na, alam mo na, pagka-graduate mo sa college at nakagraduate ka ng maayos at kung meron ka pang recognition o honor, I'll buy you a red car. Wow. Red car, sabi nung bata. Yes, tay! Favorite ko yan, red car. Okay. Dumaan ng mahabang panahon, di talagang nagsunog ng kilay yung bata, no? Talagang ang kanyang destinasyon, paaralan at bahay lang. Ganun kasusog siya sa pag-aaral. No, meron ba dito niyan? Na wala ng panahon sa love life. No, wala talagang panahon, kundi talaga pag-aaral lang. At natapos ang 4 na taon sa kolehiyo, nagtapos yung bata. Yung kanyang pagtatapos. At ito pa, magandang balita dahil he will top the class sa graduating class. May honor siya. Wow, di ba? So proud na proud yung parents, di ba? Then proud din yung bata. Kasi ang ina-expect niya, ang motivation niya, after the graduation, kapag nagka-honor siya, meron siyang red car. Di ba? Di in-expect niya ang regalo ng tatay niya, susi. Di ba? Ito na. Nag-marcha na sa graduation. Proud na proud yung bata habang nagsasalita. Talagang pinasasalamatan yung mga magulang niya. Pag-uwi ngayon, ito na. Sabi ng tatay niya, yung regalo ko nasa kwarto. Ayan. Di excited yung bata. Nakita niya, naka-gift wrap pa eh. Pinuksan niya. Pagbukas niya, naka-plastic na Bible. Naka-plastic na Bible. Nagwala yung bata. Nagwala talaga sa loob ng bahay nila. And then, pinakamasakit doon, nagsabi pa siya ng masasamang salita sa tatay niya. No? Dahil mo ginawa ng bata, alsabalutan. Umalis for 3 days. During 3 days, inatake yung tatay niya sa puso. So, namatay. On the 3rd day, dahil wala nang pagkukunan yung bata ng pera para mabuhay pa siya ng matagal sa labas umuwi siya. Pero huli na dahil patay na yung tatay niya. May nagsisi siya. Okay? Nagsisi siya doon sa desisyon na ginawa niya. Nagsisi siya doon sa bagay na ginawa niya. Nagbunga ng kamatayan ng kanyang tatay. So pagbalik niya, lamay na, di ba? Punta siya sa kwarto niya. Magulo pa rin yung kwarto niya. Pero nandun pa rin yung regalo. Yung Bible. Naka-plastic pa eh. Binuksan na ngayon.
Tinanggal yung plastic. Pagbukas niya, nandun yung susi ng kotse. Sometimes in our life, we made the wrong decisions. Diba? Because we made the decisions made on our emotions. We made our decisions based on circumstances, not on reasoning. That's why most of us, maraming decision sa buhay na mali, tapos sa dulo ka na magsisisi. Diba? Sabi mo, nagkamali po ako. And good thing, we have God. We have Jesus Christ who really design, really make a pattern when times of distress, disappointment, and grief, alam niya kung paano natin masosolve ito. Going to His Word. Can we all stand and pray? Father in heaven, our gracious Father, who's watching right us this very moment. You know, God, lagi mong ipinamumukha sa mukha ko, sa puso ko na it is not the number of people who's attending the church. It is the heart of the people who's attending the church. And I believe in my heart, Lord. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw lang nakakaalam. Meron sigurong kanina, merong hindi makakota. Kanina, may nagpapasalamat sa gitna ng maraming pagsubok na dumadating sa buhay niya. May kakapusan sa pera, minsan may problema sa relasyon. We do not know, Lord, but only Ikaw lang ang nakakaalam. And Lord, we are seeking You. We are trusting You that everything that's happening in our life because of You. You're teaching us, O Lord. And today, Lord, continue cleanse our heart, cleanse our mind, and we will clean, we will hold on, we will embrace on Your Word as we go through this battle of our lives. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wow! Good morning! Ayan. Good morning, ha. Ayan, ang unang slide, tingnan natin. Ang ganda ng presentation dito, no? Karamihan broken-hearted. Totoo yan. Ba? Feeling mo, stress na stress ka. Ang una pong slide natin, ang sabi niya ay, most of the time, when we made the wrong decisions, no? Or wrong choice, we'd end up in a great grief and desperation. Pag sinabing grief, yan, i-explain ko later, no? But, God is reminding us, we cannot judge them for their failures, mistakes. We cannot judge their sins, their life regrets, their life failures. Instead of judging them, please help them. This church, Love of Jesus Valenzuela, will not judge our community. Rather, we will love and embrace them sa marami nilang iniquities. Okay, lahat po ng kapitbahay natin, tulungan po natin, no? Lalo na sa mga maraming bahay na o maraming pamilya na iba-ibang pinagdadaanan. No? Bakit kailangan natin gawin yon? No? Ganito po. Sa Bible, nung nabalitaan ni Nehemiah na yung wall, no, ng Jerusalem, no, nung kanilang lugar ay nasira, no? Alam mo ang ginawa niya, no, sa Nehemiah 1-4, sabi niya, let me read sa Tagalog. Dinala ko po yung Bible na niregalo sa akin ng church. Kaya gamitin po natin yung mga bagay na niregalo sa atin. Nehemiah 1-4, ang sabi niya, nang marinig ko yon, si Nehemiah po nagsasalita, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya
ng Diyos ng kalangitan. Hindi po siya nagmadaling mawala ang sakit. Ang karamihan sa atin, lalo na ang mga Pilipino, kapag mayroong problema, gusto niya kagad mawala ang problema. Hahanap siya ng paraan para mawala ang problema niya. Kaya lang, madalas, yung napupuntahan natin, hindi sa tamang daan. Wow, di ba? Laging sa maling daan. Ang sakit sa kanyang puso, bagkus siya ay nanalangin, inari ang kanyang kasalanan sa pagguho ng pader at hiniling sa Diyos na kumilos. Most of the time, ang kasalanan ng tao, hindi niya aminin sa sarili niya na nagkamali siya. Lagi nating tatandaan yan. Pag hindi mo inamin na nagkamali ka, maniwala ka sa akin. Mauulit at mauulit yung pagkakamaling yon. Laging mumultuhin ka ng pagkakamaling yon. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na mali yung ginawa mo, hindi ka tatantanan ng sitwasyon at paulit-ulit lang nagagawin. Ano ang mga sitwasyon na yon? Pagpasok sa maling relasyon. Dahil mahal ko siya. Di ba? Dahil mahal ko siya. Kinain ng katotohanan at ang katuwiran. Ang katotohanan na turo ng Biblia na wala na dahil sa damdamin pero pumasok sa maling relasyon. Sabi ko nga sa kapatid ko, no, yung isa sa mga kasama natin sa planta, babae siya, walay sa asawa. Tapos sabi ko, yung nangyari sa asawa mo, dapat maging lesson na yan. Okay? So, maging lesson na yan, 6 ang anak. No? Kawawa naman, bata pa. Sabi ko, maging lesson na yan. Tapos ngayon, nakipagrelasyon ng panibago. Sabi ko sa kanya, kapatid, siguraduhin mo lang na yung natutunan mong aral sa unang mong relasyon, dadalhin mo yan sa panibagong relasyon. Siguraduhin mo lang na ang mabuting relasyon, blessing dapat yan. Pag sinabing blessing, gusto ng Diyos at sana wala kang problema. Ano sagot niya sa akin? Hindi sigurado. So far, wala kami problema. Sabi ko, just keep on praying. Kanya? Why? Kasi hindi natin maamin sa sarili natin na nagkamali tayo. That's the reason why sometimes, or most of the time, when we made the decision based on emotions, not on reasoning, facts, or truth. Kanina, habang papunta ako dito, na nakikinig ako ng sermon ni Peter Tanchi Jr. ng CCF. Ang alam mo, topic niya, do not steal. No? Doon ko narinig na pag hindi ka nagbigay ng tama sa tithes and offering, actually, ninanakawan mo ang Diyos. Sabi ko, patay, di ba? Pag hindi ka dumating ng tamang oras, doon sa kausap mo, sa meeting mo, ninanakawan mo rin siya ng oras Kasi nag-aantay siya. Ano? Grabe, no? Grabe, no? His word shows that the true change often starts with a heavy, honest cry. Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak? Umiiyak ka unang-una kasi alam mo, mabigat yung pakiramdam mo. Di ba? Mabigat ang pakiramdam mo at feeling mo, walang tumutulong sa'yo. Kuha mo, pero tingnan mo sa Psalm 51:10 yan, create me a clean heart. Pero yung pray ni Nehemiah, sabi niya, hiniling niya sa Diyos na kumilos. Paano? Ano man ang problema natin sa buhay, negosyo, trabaho, pag-ibig, pera, wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Amen po ba? Yan, kasunod na slides po. Grief. Ano ba yung pinagdadaanan ngayon ni Jezreel? Halimbawa lang iyo. Means deep sorrow, sadness, or anguish. You are in a state of emotional turmoil, no? Anguish. Alam mo yung galit na hindi malabas-labas. Malalim na kalungkutan, no? Kaya maraming kabataan ngayon dumadaan dito sa heavy grief. At hindi nila matagalan ang sitwasyon nila sa buhay dahil feeling nila hindi sila sinusuportahan ng mga tao sa paligid nila. Mas pipiliin nilang kitli ng buhay nila.
Kaya tumataas ang suicide cases because of families' lack of support. Hindi nakita ng simbahang Katoliko yan. Sabi ko, hindi problema ng kabataan yan, ng environment, kasalanan yan ng mga magulang. First and foremost, dapat malaman nila ang pinagdadaanan ng kanilang mga anak. Saan tayo pupunta ngayon? In times of great deal or pain or grief from sins, regrets, and failures, saan po tayo pupunta? Maybe some of us will go to our other sides of this world. Yung sides na ituturo sa iyo para makalimutan mo yung problema mo, punta ka sa pulang kabayo. Di ba? Pag pumunta ka sa pulang kabayo, ang kausap mo ay kabayo pa rin, mukhang kabayo, di ba? At kung saan party pa. But there is a place. There is one God in the middle of great grief. God is my emotional protection. Basahin po natin yan. God is my emotional protection. 1, 2, 3. God is my emotional protection. Who among us here na emotionally broken? Kanina, ang dami. Nakita ko, no? Alam ko si Sister Joyce. Kaya may comment ako kanina, sabi ko, kinuha ni Lord yan. Alam mo kung bakit? Bibigay niya mas malaki sa'yo. Amen, di ba? Emotionally drained ka. Lugi sa negosyo, di ba? Tapos, disappointed ka. Hindi kasi nakuha yung gusto mong result. Hindi nakuha yung salary increase ni Kuya Lito. No? Ano? Hindi maganda ang relasyon ng mga anak natin sa mga asawa nila. Diba? Kahit sabihin yung hiwalay na sila. Bukod na sila. Apektado pa rin ang mga magulang, di ba? Ang laking apekto nun. Ang unang-unang maguguluhan o mag-aalala sa problema ng mga anak nila ay ang mga magulang. Alam mo yung mga lalaki, kunyari, very strong lang yan, no? Pero katulad ko, pag moment na ako lang mag-isa, umiyak din ako. No, umiyak na. Minsan nga, nung bago kami annual physical check-up, tinignan ko yung mukha ko sa sarili ko. Sabi ko, napabayaan mo na yung sarili mo, dahil sa pamilya mo. Kaya sabi ko, yan ang priority ko. Yung report ko later on, bibigay ko. Saan tayo pupunta? Sige, bisitahin natin ang Biblia at tingnan natin yung mga step na dapat natin gawin. Una, hanapin ang proteksyon ng Diyos. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, kung may mga problema ka sa buhay mo, hahanapin natin sa Biblia ang proteksyon na ibibigay ng Diyos. Bukod sa proteksyon na ibibigay ng Diyos, yung katiyakan, yung assurance na ibibigay niya nga ito. Then, the protection of God through trials. Yun, di tayo karamihan Sa pangatlo No? Karamihan, dito tayo. Tingnan natin yung Bible verse mamaya. Ang proteksyon na patnubay mula sa Diyos at ang lakas ng panalangin para sa ating proteksyon. Wow. Una, hanapin ang proteksyon ng Diyos. Dito sa pinili ko pong mga verse, sabi niya, mga awit 46:1, sabi niya, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mateo 7:7, sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Anong ibig niya sabihin? No? Kung bibigyan natin ng malalim na pag-aaral, itong mga verses na to, bakit kailangan nating hanapin ang proteksyon ng Diyos? Sinasabi niya rito, ano sabi niya? Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. If you are troubled, my dear brothers and sisters, where to go? Lumang tipan yan, Lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, sa Mateo 7:7, sabi niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubusan. Ngunit, merong requirement ng Panginoon. Subalit, merong paalala ang Diyos sa atin.
Sabi niya sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong mga puso. Kayong pabago-bago ang isip. May requirement. Hindi lang basta-basta makakapunta ka sa Panginoon, hahanapin mo siya. Ang sabi niya, ito muna una mong gawin bago ka pumunta sa akin. So anong ibig sabihin ng Santiago 4:8? Yan, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sabi niya, magpakumbaba ka. Kaya kanina sinasabi ko, hanggat di mo inaamin na may pagkakamali ka, mauulit at mauulit lang yung problema mo. Hindi ka makakalapit sa Diyos eh. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? Inubad niya ang kanyang pagiging Diyos para sa atin. Nakuha niyo, sabi niya, take this cup. Sabi ng Panginoon, dun sa Garden of Gethsemane, di ba? Yung hirap na hirap siya. Later, papakita natin yon. Alam mo, ibig sabihin ng take this cup? Kaya gaano kabigat yung pakiramdam ng Panginoon? Ang sinasabi niya doon, yung kasalanan ng buong mundo, yun yung cup na yun. Mga nanay, mga tatay, pag nagpe-pray, Panginoon, tulungan mo po ang anak ko. Ano man ang kasalanan niya, patawarin mo siya. Sabi ng James 4:8, hugasan na ninyo ang inyong mga kamay. Ibig po sabihin, magsisi tayo ng mga kasalanan natin araw-araw. Araw-araw po, napapaligiran po tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Kasi we are living in this world. Ito'y paghahari ng mga kalaban. Araw-araw po, nakasalumuha tayo ng mga iba't ibang kasalanan. Kaya sabi niya, kung ganun, dapat araw-araw nagsisisi ka. Oh Lord, sorry ha. Hindi ko nasuklihan yung kanina, bumili. Diba? Magkano sukli? 40 pesos pala. Kanya, Lord, sabi ko kanina dun sa sa kasama ko, napagsabihan ko na hindi maganda. Yung maliliit na bagay na taken for granted natin, yun yung maliliit na bagay na dapat nating ihingi ng kasalanan sa Diyos. When we pray at night, Lord, thank you for all the blessings. Lord, forgive me. Kung nakasakit ako o nakagawa ko ng mali sa aking kapwa. Kasi most of the time, nakakalimutan natin yun. Sana ang prayer natin, Lord, help me to remember kung ano ang nagawa kong pagkakamali. Please, Lord, pakita mo sa akin. Kayong mga makasalanan, linisin ninyong yung puso. Yung puso mong mapagkunwari, bantayan mo yan araw-araw. Kita mo? Sabi niya, kayong mga makasalanan, linisin ninyong yung puso. Sabi niya, di ba? Yung pinakamadayang parte ng katawan ng tao, yung kanyang puso. Bakit? At any given time, nagpapalit yung puso na yan. Sabi niya, di ba? Walang kung anong verse sabi niya. Through the abundance of the heart, so the mouth speak. Kung anong laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo. Ano? Kaya pag may kausap ka, lagi mo titingnan kung ano lumalabas sa bunganga niya. Okay? Kung palamura yan, malamang puro galit ang laman ng puso niya. Pero kung puro kind words, ang maririnig mo sa kanya, maniwala ka, Kristiyano yun. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Wow! Kayong pabago-bago ang isip, ibig sabihin ng Panginoon, maging matatag tayo dahil ang pagbabago ng ating puso at isip dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya. Ano? Bakit hindi mahirapan tayong sumunod sa Diyos? Kasi nga kulang ang ating pananampalataya. Paano lalakas ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Kung sinasabi mo ngayon, nangusap ang Panginoon sa akin, siguraduhin mo lang yung sinabi ng Panginoon sa iyo ay ayon sa Biblia. Kasi kung hindi nakalagay yun sa Biblia, malamang hindi Panginoon yun. Ano? One time, na naghihilip ako isa sa miyembro ng church, sabi niya, may pinakita si Lord sa akin, sabi niya, it's about something
about the tithes. Tapos yung tithes niya, pag naging obedient ka raw sa tithes mo, pag naging obedient ka raw sa tithes mo, lahat ng prayers mo i-answer niya. Mo? Kaya gawin natin maging obedient tayo sa tithes natin. I'll tell you, lahat ng prayer mo, lahat ng laman ng puso mo na gusto mong mangyari, bibigay ng Diyos yan. Pagpakan natin ng Diyos. Wow! Next slide, please. Wala na palang notes. Okay. Ang katiyakang protection ng Diyos. Yung assurance, no? Na gagawin ng Diyos yung protection niya sa atin. In times of our trouble, in times of regret, in times of failure, in times of great grief. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Sa Tagalog, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit tapat ang Panginoon na nakapagpahag at hindi sa Mga awit. Yahweh ang kasama ng mag-iingat ng kapahanin kay ligtas. Yahweh ang siyang iyong mag-iingat sa nananagot kay ilatan ng tapat Kahit kailan. Wow. Ano ang ibig niya sabihin dito? No? Yung dalawang verses na to, o yung tatlong verses na to, God is telling us something. Yung assurance ng kanyang protection. And what is that? Next slide, please. Sabi niya, ang salitang protection, ayon sa Biblia ay, nagbibigay ng comfort o kaginhawahan. Nagbibigay ng kalakasan or strength. Amen po ba? Yan ang ibibigay ng Diyos. Kaya palakpakan po natin ng Diyos. Sa panahon na, sa panahon na, alam niyo po, no? Few years ago, when I received the news that my wife has a cancer, tinanong ko si ang Lord, kasi nangangaral na ako ng salita. Sabi ko, Lord, bakit sa akin at bakit kailangan mangyari yon? Hindi niya ako sinagot. Okay? Hindi ako sinagot ni Lord. But you know, after that, we are closer than ever, ng aking wife. I am more understanding to my wife. Kasi siyempre may sakit siya. Diba? And then, alam niyo, ang bait-bait ni Lord. Sabi ko nga, yung problema niyo kanina, malayo yan sa problema ni Tatay Louie. Alam niyo bakit? Kabutihan ng Panginoon hanggang ngayon, naglalaro ng volleyball ang misis ko. Paglapakan natin yung Panginoon. Imagine and siguro, we was diagnosed 2021, 2026 na. Grabe, di ba? How good God is into our life. So, may mga time na talagang napaka-emotion ko, no? Kasi siguro dahil sa edad ko, I'm turning 60 next year. Because something like this, no? Because I know God has given me assurance. Sabi niya, sa Thessalonians, sabi niya, di ba? Sabi niya, ngunit tapat ang Panginoon at siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. So, hindi lang sa akin yun. Pagtapat ka sa Panginoon, sigurado, isasama ng Panginoon sa protection niya ang pamilya mo. Amen po ba? Wow! How much more kung buong pamilya mo idadali mo sa Panginoon? Ano? Yeah, wow! Ang galing ni Lord, no? Di ba? The protection of God through trials. Sabi niya, 1 Peter 5:7. Sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay, yung mga nasa online natin na hanggang ngayon, no? Ilang taon na may anxiety ka pa, no? Ito ang sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. What do you mean by that? Hindi niya pahihintulutan na ikaw ay magkaroon ng anxiety kasi nga He cares for you eh. So anong dahilan bakit nagkakaroon ka ng anxiety? Una sabi niya, ibigay mo sa akin yan. Hindi mo problema yan. Problema ko yan, sabi ni Lord. 2 Chronicles, no? Sabi niya, He said, listen, King Jehoshaphat, and who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this.
vast army, for the battle is not yours, but God. Wow, palakpakan natin ng Diyos. Yung problema mo ngayon sa mga anak mo, yung problema mo sa kota, yung problema pa at ibang-ibang dahilan, ibigay mo sa Diyos yan, sapagkat problema na yan. Ang gawin lang natin, sumunod lang tayo kung ano ang pinagagawa niya sa atin. Amen po ba? Ganyan ang Panginoon. No? Yung problema sa planta, hindi ko pinoproblema yun. Problema ni Lord yun. Ang ginagawa ko, Lord, ikaw na ang bahala sa susunod na buwan. Ikaw na ang gumawa ng mga lessons. Gumamit ka ng ibang tao. Ikaw na magparami ng mga attendance sa bawat cell group. Diba? Kay Lord yun eh. Ginagamit lang niya tayo para maging conduit ng kanyang pagpapala. Okay? Alam niyo po, meron kaming project Acts of Love eh. No, hindi kasi sila naniniwala na kapag nagbigay ka, makakasama ko po, pag nagbigay ka, kung ano yung binigay mo, sigurado yun. Ibabalik ni Lord yun, doble pa. Lalo na kung ang pinagbigyan mo yung mga kapuspalad talaga. Okay? Kaya dito sa church na to, no? Nakita ko yung journey. Na alam ni Pastor yan, simula nung invite niya ako dito. Kung paano na siya naging ganito. Kung paano na naging regular ang mga attendee. Because God is with us. Amen po ba? You know, alam ni Lord yung mga battles natin. Tama? And alam ni Lord kung ano ang solusyon sa mga battle natin. Ibibigay niya yan. Amen po ba? Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, eto, yung mga negative situation na katulad nito. Ito po galing doon sa sa mga verses na binasa natin. Sabi niya, may anxiety ka eh. Natatakot ka. Nalulungkot ka, discouraged ka. Pero sabi ng Panginoon, ito yung promise niya. God cares for you. Sabi ng Panginoon, uy, battle is not yours, but God. Ito yun. Sa lahat po na may anxiety, sa lahat ng natatakot, sa lahat ng nalulungkot, na nadi-discourage, ito yun. Sabi ng Panginoon, ito ang pangako ko. I'll help you. I cares for you, sabi ng Panginoon. And yung battle mo na yan, yung problema mo, problema ko yan. Bakit? Napalalunan niya na yan. Pinagdaanan niya na yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano ang proteksyon na ibibigay o patnubay na ibibigay ng ating Diyos? John 10:27, sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Take note of that, John 10:27, sabi niya, yung protection na ibibigay ko, yung guidance na ibibigay ko sa inyo, no? Kailangan nakikinig ka sa akin. Kilala nila ako at sumusunod sila sa akin. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan ng aking masunod ng iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ano ang ibig sabihin niya? Ang kailangan natin gawin upang ang kanyang patnubay ay nasa atin, sa John 10:27, kailangan makinig tayo sa kanyang mga salita at ang salita ng Diyos ay pamuhay natin. Hindi sapat na tayo makinig lamang. Hindi sapat na pakikinggan nyo lang ako. Kaya nga sabihan success, kailangan may application. Kasi kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, sabi niya, dapat tayong magkaroon ng teachable heart nang sa gayon tayo ay susunod mismo ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo ang ating tanglaw. This is where the problem now lies. Kung saan makikita ang problema. Yung teachable heart natin. Minsan nawawala na siya eh. Alam mo, isa sa mga bagay na gusto sa atin ng Panginoon. Kasi alam niya, matututo ka. Alam niya, ang puso mo ay uhaw sa kanyang pangaral, uhaw sa kanyang salita. Kaya moment na magsarado yan, problema na tayo. The Holy Spirit will not enter to your life. Moment na isinara natin ang ating mga puso. Makikita niyo yan. No, mararamdaman niyo.
Kapag may Sunday service, parang okay lang. No? The reason why I'm happy, no? Totoo lang, I'm happy with our worship. Kasi alam mo ang worship natin, I'll tell you, this is what I'm observing sa worship natin. Our worship is seeking God's presence. Ano? The moment that we are seeking God's presence, we are connecting to Him. That's the reason, hindi mo namamalayan, no? Hindi mo namamalayan. You are crying. Because God is connecting to your heart. Worship is very important. No, sana kung makadalo tayo bago mag-worship. Kasi doon tayo nagko-connect kay Lord. Doon sineset ni Lord yung heart natin. Ano? Kaya nga, hindi ko naman sinabi na yun ang kantahin nila, pero alam mo, ang ganda ng message ng kanta, lalo na yung huling kanta. Ang ganda ng message. Okay! So, sabi ng Panginoon, kailangan natin gawin yung mga bagay. Lastly, sige po, sabi niya, ang lakas ng panalangin para sa ating proteksyon. Philippians 4:6-7. Magandang balita, Biblia. Huwag kayong mababalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. Wow, explanation yan later. Okay, next slide po. 1 John 5:14. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Ang ganda na explanation to, pakita natin. Hallelujah. Ang dulot ng panalangin upang magkaroon ng emotional protection, Philippians 4:6-7, divine peace. Wow. Tuda niyo yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sabi ng Panginoon, nung nagpakita siya after His death, nagpakita ang Panginoon sa mga apostoles, ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Alam niyo ba yung divine peace? Ha? Kung mararanasan mo yan, ang gulo-gulo na ng paligid. No? Ang gulo-gulo na ng paligid. Pero ikaw, napakapayapa mo pa rin. Kasi alam mo, dinuduyan ka ng Panginoon sa Kanyang kandungan. Wow. Diba? Parang dinuduyan ka sa sarap sa kantin nila, pastor. Diba? Divine peace, na? Dinuduyan ka. Heart keeper. Bakit? Yung Philippians 4:6-7, sabi niya, heart keeper. When you feel troubled, no? Pag yung magulo yung isip mo at ang puso mo, sino nga hanapin mo para siya yung mga naga sa'yo? Yung heart keeper mo. Si Christian? Limited ang tao. Yung wife ko, limited din yun. Kaya kailangan kong maging patient sa kanya. Yung mga partner nyo, asawa nyo. Pero yung bibigay na pangangalaga sa yung puso ng Panginoon, iba. No? Pati cholesterol, tanggal. Heart keeper. Tapos, siya yung mind restorer. Di ba? After she prayed, sabi, Lord, bakit nangyari ito? Pera na, naging bato pa. Kota na, naging nawala. Di ba? When she prayed, marirestore yung mind mo eh. Alam ko na. God is doing something bigger than what I expecting. Ano? Mind restorer. You prayed. Sapagkat yung anak mo o yung kamag-anak mo, yung mahal na buhay mo, mahal na sa buhay mo, ay nagkaroon ng problema. When God works, umukay siya. Your mind restored. Tama? Minsan, tingnan mo, ha? Nagkamali ka. Sino dito na nagkamali sa buhay? Nagkamali ng desisyon sa buhay. Di ba lahat tayo? Pero ako lang nagtataas eh. Hindi, okay lang yan, no? Lahat tayo nagkamali. Di ba? Who restore your mind? Through prayer. Because when you connected to the Lord, sabi niya, let me do it for you, my dear Ate Tess, Ate Grace.
Ate Julie Coyalito, Christian, Eileen, and everyone inside. He restore our mind. Alam mo, magsi 6 months na no, bago pa mag-January next year. No? Hindi ko pa nga alam kung anong gagawin ko sa aking senior no? Pero I really continue doing this. No, yung sa Beyond Success, yung ginagawa ko. Kaya lang, gusto ko sa ibang platform naman, sa ibang lugar naman. 'Di ba? Para mas marami kang maabot, no? I do not know what God's in store for me. But I'm praying, no? Sometimes kapag iniisip ko 'yon, and now I pray to God, sabi ko, Lord, give me peace of mind, no? Siya lang ang lagi niyang pinakikita sa akin. Every time I read the Bible, you are my servant, you are my disciple. No? So, anong sabi niya? Diba? Anong lagi niyang nire-remind sa atin? Katulad ng kanyang paa, saan man siya mapunta, ipangaral mo ang kanyang salita. Ano? Amen, hallelujah. So, verse John 5:14, sabi niya, itong particular Bible verse, sabi niya, divine trust. You need to trust God para magkaroon ka ng tatlong bagay na to. When you trust God, anything you want according to His will. Ano? Hindi ba kalabisan na humingi ka ng sobrang konti sa kota? Hindi kalabisan sa Panginoon yun. Hindi ba kalabisan, sabi natin, Panginoon, no, makapag-feeding program kami next month. Hindi ba kalabisan yun? Pero anything you want according to His will. Ano? Kaya huwag niyo ipanalangin na sana matigok yung kapitbahay nyo na maingay lagi. No? Joke lang yun. Okay, next slide please. Wow! This is my personal story in the Bible. Let me read this one. No? Let me read this one. Yung bating Panginoong Jesus went out as usual to the Mount of Olives and His disciples. Alam nyo, parang istorya ng buhay natin yan. No? Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Nung on reaching the place, He said to them, pray that you will not fall into temptation. Kanya? Kaya nakikita niyo ba pag magdarasal kayo, inaantok kayo? Temptation yun. No? Binibigyan ka ng sleeping spirit ng demonyo para hindi ka makapagdasal. Ano? Ayan sabi niya, pray that you will not fall into temptation. He withdrew about a stone's throw beyond them. Siguro ilang metro lang ang layo no? Knelt down and prayed, no? Kita nyo, ha? Tinuturuan tayo ng Diyos kung anong gagawin natin, ha? Sabi niya, knelt down and prayed. Sabi niya, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Pumunta siya sa lugar, malayo sa mga kasama niya. Siguro lugar na siya lang. Kaya nga ang turo sa atin, I think it's Philippians or Ephesians, pupunta ka sa kwarto at doon ka mananalangin. Sabi niya, ito sabi ng Panginoon, ito yung panalangin niya, Father, if you're willing to take this cup from me. Yung sinasabi ko kanina, yung take this cup from me, yun yung mga kasalanan natin. Yun yung bigat na nararamdaman niya. Naranasan nyo na ba na mapagbintangan kayo ng kasalanan hindi nyo ginawa? Naranasan nyo na? Di ba nagpupuyos yung damdamin mo, nagagalit ka. Pinagbibintangan ka nga pa. Ka pa lang, nagagalit ka na eh. How much more? Papatayin ka. Sabi niya, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Hindi ang nais ko ang masunod, kundi ang nais mo. Then, look at this, ha? He prayed, ha? Nanalangin siya, sabi niya, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Ano? When you pray to the Lord, magpapadala siya ng anghel. He will bring the Holy Spirit to you. Kung kailangan mo ng peace of mind, He will bring to you the spirit of peace of mind.
Sabi niya, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. And, sabi niya, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ano yung pawis niya, yung dugo niya na parang, parang dugo na, pero pawis niya lang yan eh. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep again, exhausted from sorrow. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptations. Ano? Yung sitwasyon ng Panginoong Jesus that time is actually the picture of our life. Siya ay itsura ng ating buhay. Meron tayong mga parte ng buhay natin na talagang tayo'y lumuhod, nanikluhod sa presensya ng Panginoon. Even cry. Ako po, naranasan ko na po yan. When my son was severely in pain dahil nakadalawang strain na siya ng dengue, no? Yung bacteria, pinakain yung bituka niya. I cried to the Lord. I opened the Bible. Sabi niya sa akin, 12 years nang dinudugo yung babae na to. No? Mahawakan na lang yung laylayan ng roba ng Panginoon, gagaling siya. So, ang sabi sa akin ng Panginoon, you little faith, ba't hindi ka manampalataya sa akin? Ano? Tagubad pa ako noon. Talagang nagtira pa ako doon sa sahig namin. I cried really to the Lord. And then after that, nagbihis ako, bumalik ako ng ospital. Sabi ng doktor, okay na. Okay na, hindi na siya nag-bleed. Ano? How God works in our life. When you prayed earnestly, sabi niya, earnestly. When you prayed solemnly to Him, with all your heart. Okay? Kaya wag niyo po ako gayahin. Pag gising ko sa umaga, magpe-pray ako na lagi kong pinapanalangin. Wag ganun. Kailangan you pray earnestly. With all honesty in your heart. Kung meron kang gustong hingin sa Diyos, do it. I'll tell you, do it. Okay? Sabi ng Panginoon, God, make it intentional happen in your life for the purpose of knowing how life could be with or without the protection of the Almighty. How miserable life is without Jesus Christ. Sabi niya, napaka-miserable ang buhay ng isang tao kung wala ang ating Panginoon. Ano? Magulo, very chaotic, walang direksyon ang buhay mo. Kaya ginawa niya talaga yan, intentionally, na mangyari sa buhay natin para makita natin yung purpose niya sa ating buhay. Yung protection na kaya niyang ibigay sa ating mga buhay. The Lord Jesus Christ is telling you to turn your deep sorrow, disappointment, and anguish to God. Throw those baggage to the cross. Show how good God is. He is our emotional protector. Hallelujah. And God is talking to you right now, my dear brothers and sisters. No? Next slide, please. Life challenge. Okay? Life challenge. Yung buhay mo can make a difference. Lahat tayo po rito. Okay? Your life can make a difference. Your life can be a great story. Your life can be a bad story. Depending kung anong gusto mo. But your life can be a great story. That's the challenge of God to us. Maaring start small, but baby. No? Maniwala ka ng malaki that God transforms, restores, reshapes, protects,
He is your protector. He will not leave and forsake you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Thank you so much. God bless everyone. Praise God. Are we blessed for today? At sa oras po na ito, ang mensahe lang po sa akin ng Lord sa narinig ko po. No? Hindi lang po ngayon kundi sa simula 4 na linggo. Live by faith and not by feelings or emotions. Ang kalaban po ng pananampalataya, emosyon po natin. Tama? Kung ano yung pakiramdam natin, doon tayo minsan dumidepende. Pero sabi ni Lord, dumepende ka, huwag sa iyong nararamdaman. Kundi dumepende ka sa pananampalataya na meron ka sa akin. Yun yung challenge po sa atin ngayon. Saan tayo dumidepende? Sa ating pakiramdam o sa pananampalataya? Ang tandaan po natin, kung ano man yung ating pong pakiramdam ngayon, para tayong merong mga parang nahihiya tayo sa Panginoon, parang meron tayo mga pagsisisi in the past, regrets, may mga failures tayo, parang hindi tayo blessed. Pag ganun, pag failures tayo, pag walang budget, kapag ang gulo ng nangyayari sa buhay natin, no, may pagtatalo, parang di naman ako blessed. Eh sabi ko nga rin kay Joyce, you are blessed. We are blessed. With ED. Tinatanggal ng demonyo yung ED. Past tense na po yun eh. Blessed na po tayo eh. Kaya, ang gusto lang ng Lord, pag panlakaran po natin yung ating dinedeclare. No, we are already blessed. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, blessed ka na. Huwag ka nang malungkot pa. Pastor, single ako eh. Single. Blessed ba yung single? Alam niyo po, ang pagiging single, ulitin ko, ang pagiging single, di kasalanan. Hindi kasalanan po ang pagiging single. Ang kasalanan po, may asawa na, sabi nga, may asawa ka na, tapos mag-aasawa ka pa, yun yung kasalanan. Okay? Okay, single ka, tapos maghanap ka na may asawa ng iba. Pero yung pagiging single, di kasalanan. Hindi rin kasalanan pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Wala naman nakasulat sa Bible, kapag hindi ka graduate ng college, kasalanan yan. Wala. No? Kasi marami tayong circumstansya eh. Baka sobrang hirap, hindi ka nakatapos. O kaya yung kaisipan mo, talagang hindi ganun katalino. Hanggang dun lang. Wala tayong magagawa. Diba? Pero hindi lahat ng hindi nakatapos, hindi blessed. Sabihin ko sa inyo, marami pong ngayong hindi nakatapos, mayayaman. Hello? Tama ba? Meron sino rito yung blessed ka kahit hindi ka nakatapos? Hello? Diba? Amen? Yung pagkakaroon mo ng graduate o nakagraduate ka, bonus na lang ni Lord yan. Bonus ni Lord sa'yo. Ano pa ba? Wala na akong isasabihin pa. No? At mamaya ay patuloy ho tayong mabuhay na meron pong pananampalataya. Huwag tayong tumingin sa paligid po natin. No? Kasi ang paligid po natin, ang papangit na mga nangyayari. No? Hindi po yung mga tao, yung mga nangyayari sa paligid po natin. Pero kapag tayo po, maganda po, no? Kaya pala pa nagpipray ho tayo, no? Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari. Pikit tayong lahat. Sabihin natin, Lord, gusto ko lang tignan yung kabutihan mo, biyaya mo, pagpapala mo. Magpo-focus lang ako sa iyo at alam ko, blessed na ako, Panginoon, dahil sapat ka na sa buhay ko. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ng Lord sa mensahe na ating pong narinig. Sa oras na ito, pwede po ba nating, habang nagpipray po ako, iharap lang kayo sa mga kapatid po natin sa Panginoon, kahit huwag nyo na lapitan. Pwede nyo bang i-declare din sa kanila yung blessing? Ano po, kahit sa online, i-enhance nyo lang po yung cellphone sa likod, i-enhance nyo rin po yung mga nasa online po natin. By the way, meron po tayong 6 na nakikinig po. Tinignan ko po kanina. May 6 pong live viewers po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa na bless din po kayo sa mensahe ng Lord. Let's all pray bago tayo mag-closing prayer. Lord, maraming salamat.
Lord, sa mensahe na aming narinig, salamat din po, Panginoon, dahil ang bawat isa po sa amin na naririto ay encouragement. Lord, maging sa mga nasa online po namin, salamat po. May 6 pong nagtsatsaga na nakikinig. Lord, sa online, bagamat malayo po sila, patuloy po silang gustong matuto ng iyong salita. At ang akin lamang pong panalangin ay malakaran po namin lahat ng mga mensahe na aming napakinggan. Simula ng unang linggo ng Mayo hanggang sa araw na ito, hanggang sa susunod na linggo, kung ano man po ang ituturo mo po sa amin, Panginoon, ay sasaluhin po namin. Sapagkat, emotionally speaking, Lord God, we need the grace na mapagtagumpayan po namin yung kami po minsan o madalas meron kaming tinatawag na espiritu ng dramatic actor and dramatic actress. Puro emosyon yung aming pong pinapagana. Takot, pangamba, alalahanin, Panginoon, duda. Pero sabi nga, Panginoon, ng iyong salita, patuloy kaming mamuhay ng may pananampalataya. Patuloy, O Diyos, na lakaran po namin po ito. Hindi tignan ang sitwasyon. Hindi tignan, Panginoong Diyos, yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Kundi, Lord God, we must look back in the past. Tignan po namin kung ano ang mga ginawa mo in the past na mabubuting bagay sa buhay po namin. At tignan din po namin ang ginagawa mong mabuting bagay sa mga panahon pong ito, O Diyos, sa aming buhay, sa aming pamilya, and even in this church, Lord God, that we are so blessed, Lord God, because meron kaming Diyos na tumutugon sa mga panalangin at sumamo po namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko na mas lalo pa naming makilala ka sa aming pong buhay. Mas lalo ka naming unahin sa aming pong buhay. Mas lalo, Panginoong Diyos, na mamuhay kami ng merong pananampalataya at takot sa iyo. At hindi mapagod at hindi sumuko na maglingkod sa iyo, Panginoon. Anumang hamon sa buhay, ito po ay hindi magpapatumba po sa amin. Kundi, Lord God, ito po ang magiging stepping stone po namin na mas lalo po naming maranasan yung pagpapalang inihanda mo na matagal na, Panginoong Diyos, para sa bawat sa po sa amin. Muli maraming salamat po. Pagpalain mo ang aming tagapagsalita kanina, O Diyos. At yung sinasabi niyang gout o rayuma, in the name of Jesus, Lord, be healed today, Sir Louis. In the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na mayroong sakit at karamdaman. By faith alone, by the stripe of Jesus, we are healed. You are healed. Claim it by faith. Pinagaling ka na ng ating pong Panginoong Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat din po. Dalangin ko, lalo na po dahil umiiyak sa mga pangangailangan. Marahil wala na pong pambayad sa Meralco, sa pang-upa, sa pang-tuition fee, o ano man ang kanilang pangangailangan. Dalangin ko, O Diyos, sumaganang muli ang bawat isa at patuloy na ang pagpapala ay maranasan po namin at hindi lamang po namin kamkamin sa sarili po namin, kundi i-share po namin sa iba na mga nangangailangan din. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Mamaya sa aming pong training, samahan po kami at patuloy na ma-experience ka namin sa aming kalagitnaan. Matuto pa kami lalo, O Diyos, ng iyong salita. At sa umagang ito, patuloy kong dinedeklara that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward us and give us great and mighty peace. Lord, maraming salamat po. Ang pagpapala ng Diyos ay ating pong maranasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng bless kayo ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. And muli, congratulations sa bawat isa na may mga achievements. Meron pong malapit ng apo at may birthday, anniversary. To God be the glory po at patuloy lang po tayong mag-enjoy sa linggo pong ito. Palakpakan natin ang Lord and let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And maraming salamat din po sa mga nasa online, sa 6 pong nakikinig. Hindi na namin kayo isa-isahin. Yung pangalan po ninyo, kilala po kayo ni Lord. Thank you so much po sa inyo.
Kung na-bless po kayo, pakishare po sa inyo po pamilya at mga kaibigan at mga FB friends. To God be the glory and see you tomorrow po sa ating pong morning devotion. To God be the glory po. Katapatan mo, Panginoon, ang aming gabay. Mula sa maliit na binhi, kami ay iyong pinalago sa aming puso. Naranasan namin dakilang pag-ibig mo. Hindi dahil sa aming lakas o galing, kundi sa biyaya mong lagi sapat sa amin. Ang bawat hakbang, puno ng iyong himala. Ang bawat puso, Saksi sa iyong dakilang gawa. Kami ay sobrang pinagpala ng higit pa sa sapat. Iyong ibinibigay na kalinga, dakila at tapat. Hari namin, Jesus, sa iyo ang pagsamba. 13 taon ng iyong katapatan.